Ang pagpupuri at pasalamat, Ama, sa namin nilalagay ngayong gabi sa pagdako muli sa aming prayer meeting. Salamat sa bawat kapatid, bawat pamilya, naka-ugnay sa kanilang po mga gadgets para subaybayan po ang programa po ng Iglesia. Salamat sa gabi na alam namin kayo po ang magbibigay sa amin ng katalinong kaalaman at puspos ng banal na Espiritu sa banal na salita, sa aming pagbulay-bulay, pag-aaral, at gandi sa aming pananalangin dakilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, naming Diyos, Panginoon tagapagligtas, sa kapangyarihan gawin ng banal na Espiritu, ito aming dalangin. Amen. Magandang gabi po. Dito naman tayo sa ating prayer meeting sa kalagitnaan po ng linggo. Ang ating pong tema na tuturo ko po ay yung ang Panginoon Diyos at ang kanyang misyon. No? Yan po. Alam natin, ang Panginoon Diyos ay mapagmahal sa mga kaluluwa. Okay, ang lesson natin ngayong Wednesday, yung Mission, the Heartbeat of God. Yan po. March 13 na po ngayon, 2024. Sa ating pong pasimula, meron po isang doktor, ang pangalan niya si Dr. Wilder, ay isang dynamic na missionary na leader sa India. Habang siya ay kumakain na sa dining hall, kasama po yung 3 opisyal ng barko na kanyang sinasakyan, sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ng 3 opisyal. Bakit ito sabi nila? Bakit itong mga misyonero ay hindi na lang manatili sa kanilang bansa at pakialaman na lang ang kanilang sariling gawain sa kanila? Ang sagot ni Dr. Wilder ito. Sabi niya, kung sakaling ikaw ay inatasan na dalhin ang iyong battleship sa Constantinople bukas, ano ang gagawin mo? Susunod ka ba o hindi sa iyong commodore o yung sa opisyal o komandan? Ang sagot ng 3 opisyal na kausap po Dr. Wilder ito, kung kami utusan ng aming superior doon dalhin ang aming barko ay pupunta kami. Kahit ito'y mapanganib at maging buhay namin ay maging kapalit ay kamatayan. Ang tama ka dyan, sabi ni Dr. Wilder, bilang misyonero, ako ay napag-utusan ng Panginoon na aking kapitan na nagsabi, humayo kayo at ipangaral ng Ebanghelyo sa bawat kinapal. Yan ang Mark 16, 16 na Marcos, versikulo 15. Kaya nga ang pamagat ng ating pong introduction sa ilalim ng kautusan ng Diyos. So, ibig sabihin si Dr. Wilder, nagre-response lang siya sa command po ng Panginoon. No? Kaya yan ang sabi niya. Tama ka dyan, sabi ni Dr. Wilder. Bilang misyonaryo, ako rin ay napag-utusan ng Panginoon. Ang aking kapitan na nagsabi, humayo kayo at ipangaral Ebanghelyo sa bawat kinapal. Ating pong kaaral, yan po, God is a missionary-minded. So, pinakdama, pinakita, pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pinadala niya ang kanyang anak para tayo ay iligtas sa tiyak na kaparusahan. Kaya namatay ang Panginoon dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, punta tayo sa pangalawa. Pinahayo naman ng Panginoon Yesus ang mga disipulo niya upang mag-mission. Okay, kung ang Diyos Ama, pinakita niyang pag-mission, pinadala niya ang kanyang anak dito sa atin. Ang Diyos anak naman, si Jesus, nung nandiyan na siya sa katauhan dito sa lupa, ay kanya namang pinahayo ang kanyang mga nadisipulo. Atin pong tungayan yan sa Lucas 10, versikulo 1 hanggang 6 at saka 17. Bago siya pumunta at namatay sa Kalbaryo, ito yung Lucas 10. Pagkatapos ng mga bagay nito, ang Panginoon ay mirang ng 70 iba at sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa kanyang unahan sa bawat lungsod at dako kanyang pupuntahan. So, pinahayo niya yung 70, 2 by 2s. Kaya sinabi niya sa kanila, totoong maraming anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Dumalangin nga kayo sa Panginoon ng anihan upang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Humayo kayo. Narito, sinusugo ko kayo katulad ng mga batang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. At ang 70 ay bumalik
na may kagalakan na sinasabi, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa pamagitan ng iyong pangalan. Yan. So, pinanghawakan ng mga disciple ni Christ, yung mga follower ni Christ, kung ano ang magagawa nila sa pagsunod sa Great Commission na pinahayo sila ng Panginoon. Nagutos talaga ang Panginoon na hindi lang yung kasama sila ng Panginoon, tinuturuan, nagsasamba, kundi nananalangin. Kailangan sila ay humayo, dali ng good news o ang gospel. Yan po ay malaking pagpapatanaw sa atin ng katotohanan na ang Panginoon, pinadala ng Ama, tapos ang Panginoon Jesus naman nakapagdisipulo, pinadala niya ang mga disipulo niya bago siya pumunta sa Kalbaryo. Meron pa pong pangalawang bahagi, pagkatapos niya na mamatay sa krus, may libing at nabuhay maguli after his resurrection. Ito naman yung kanyang itanagubilin sa lahat ng mananampalatay bago siya umakyat sa kalangitan. Pinahayo ng Panginoon Jesus ang mga disipulo niya upang magmisyon. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli at bago siya umakyat sa langit. Ito, Marcos 16, versikulo 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, sa inyong paghayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang Ebanghelyo sa bawat nanlika. Okay, ipangaral ang Ebanghelyo, hindi niya sinabi yan sa gusto lang natin, kundi sa bawat nilika. Siya na sumasampalataya, mabautisman ay maliligtas, ngunit siya na hindi sumampalataya ay hahatulan. So yan ang kanyang pinagtagubilin o iniwan ang dakilang komisyon ng Panginoon Kristo. Kaya, mahalaga po yan na panghawakan ng bawat iglesia at bawat mananampalataya. Katulad natin na nakasumpong ng pag-ibig ng Diyos Ama at pagliligtas ng Diyos Anak, ay tayo rin po ay binibigyan ng utos na humayo o binibigyan tayo ng command to go. Kaya yung nasabi ni Dr. Ulder, humayo siya dahil ito'y pinag-utos ng kanyang kapitan, ang Panginoon Kristo. Okay, punta tayo sa pangatlo. Pinahayo naman ng Banal na Espiritu si Bernabe at Pablo upang humayo at magmisyon. Yan po ang iglesia nasa Antioquia. Marami po pala hindi nila alam, maging ang Diyos Banal na Espiritu, siyempre wala nang Panginoon Jesus dyan, nasa langit na, nasa right hand of God na. Ang Holy Spirit na dumating, kasi sabi nga ng Panginoon sa John 16:17, it is expedient for you that I will go away. Because when I will go away, I will ask the Father, He will send the Holy Spirit to you. No? He will send the Comforter. Yan. Kaya, nung umakyat ng Panginoon Jesus, dumating ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit naman ang nagkukuman. Kaya actually, maski sa panahon natin ngayon, ang Holy Spirit siya ang gumagawa. Pero siyempre, iniwan ng Diyos Ama yung utos ng Panginoon Kristo, pinakita ng Panginoon yung pagliligtas niya at pag-ibig niya rin, at pinakita niya ang paggawa niya sa mga disciple niya. So, ganun din tayo ngayon. Ang Holy Spirit naman, siyang nagbibigay ng kasiglaan at utos sa atin. Basahin natin po yung talata sa Gawa 13, versikulo 1 hanggang 6. Naroon sa iglesia nasa Antioquia, ang ilang mga propeta at mga guro, katulad ni Bernabe, ni Simeon na tinatawag na Negro, ni Lucio na taga Serene, ni Manaen na kinakapatid ni Herodes ng Tetrarca at si Saulo. Si Saulo yan si Pablo. At habang sila'y naglilingkod sa Panginoon at nag-ayuno, fasting, sinabi ng Banal na Espiritu, ibuklod nga ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila ay tinatawag ko na. So yan ang ukuman ng Holy Spirit. Pagkatapos nga nila nag-ayuno na nalangin, pinatong kanilang mga kamay, kina Bernabe at Saulo, sila kanilang pinahayo. So nung i-send out na, yan ang commissioning. Sinend out nila si Saul at saka si Barnabas. No, yung church sa Antioch. Kasi meron na leader may mga maasahan na. Verse at pagkatapos nga silang sinugo ng banal na espiritu, sila'y lumusong sa Seleucia at mula roon naglayag sila patungo sa Cyprus. Yan.
Sa Europe na po yun, sa Cyprus. At nang sila ay nasa Salamis, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama rin si Juan bilang tagapaglingkod. Ayan po, no? Umayo na sila. Pero sino ang nag-send out sila? Sino nagsabi? Ang banal na Espiritu, the third person of Godhead. God the Holy Spirit. No? God the Father, then God the Son, God the Holy Spirit. Kaya yun po sinasabi natin, God is a missionary-minded God. Palagi natin tatak sa isip natin, hindi lang God the Father, hindi lang God the Son, pati ang God the Holy Spirit. Ay makita natin, sinenout siya si Bernabe at si Saulo at sa Antioquia papunta sa iba-ibang lugar. So sila ay naging missionary ng Antioch, sa church sa Antioch. Okay, punta tayo sa lesson 2. Ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Ang propesya sa lumang tipan. Ang winika ni Propeta Isaiah sa bansang Israel. Siyempre, Jews and people kasi na nakasulat sa Bible ay ang Israel. At dito, ilalabas ang tagapagligtas. Isaiah 7, versikulo 14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda o sign. Narito isang birhen, maglilihi, at manganganak na isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel. Ayan. So, sino daw yung, saan daw magagaling yung, sino yung babae? Siya ay birhen, no? Yan, imposible nga. Yung pagdating ni Jesus Christ sa sangkataon na sa atin sa lupa ay napaka-impossible. Kaya ang Diyos lang pwedeng gumawa yun. No question po sa sovereignty and power of God bilang omnipotent God, no? So, dumating si Jesus sa pamagitan ng isang babae. Sino ang tagapagligtas? Isang lalaki, ang pangalan na Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. O, yan. Kaya yung pangalan pa lang ay Diyos na nagkatawan tao. Okay, punta tayo doon sa, yan ang propesya sa lumang tipan. Tapos winika rin po ni Propeta Mika, saan siya ipanganak at anong kanyang katangian. Sa Micah 5, versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem na Prata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo lalabas sa akin ang isa sa mga magpupuno, pinuno yan, sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula sa walang hanggan. Anong lugar daw papanganak? Darating ang Panginoon, ang tagapagligtas, na pinopresya ni Mikas, ng propeta, sa lugar ng Bethlehem. Ayan. Yan, siyempre, sa Israel yan. Ang katangian niya ay mula sa una, mula sa walang hanggan. Eternal siya. Yan ang Alpha Omega, the first and the last, the Almighty. Yan ang Panginoon Jesus. No? O, punta na tayo sa pagpahayag sa Bagong Tipan. Of course, yung binanggit ng prophet sa Old Testament, yan na rin ang kapayagan sa Bagong Tipan para ma-fulfill sa panahon na po ito ng apostol. Kaya ito, yung sinulat ni Lucas at saka ni Mateo. Una, ayon sa anghel, sa Lucas 2, versikulo 11, sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David ay ipinanganak. Ayan na, dumating na. Sa inyo, isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Sino po nagbigay ulat? Yung anghel. No? Ang angel po kasi, anghel, messenger ng Panginoon. Siyempre, pag yan ang anghel nagsabi, walang kwan yan, walang palya. Walang kasinungalingan. Yan ay good news. Dumating na ang tagapagligtas. Pinanganak na sa Bethlehem. Nasabi niya yan, klinaro pa po ng anghel. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Yan. Yan, no? Christ the Lord. Okay, dito sa number 2 tayo, ayon kay Angel Gabriel, sa Matthew 1:21, Matthew 1:21. At sinabi ito ni Gabriel kay sa ikinamulatan niyang ama sa lupa, no? Kay asawa ni Maria, si Jose. Yan. At siya ay manganganak ng isang lalaki, tatawagin sa kanyang pangalan ni Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So, nakumbisi, nung una kasi, plano ni Joseph, iwan na si Maria eh. Kasi nalaman niyang buntis eh, hindi naman sa kanya. Nung malaman niya, na galing sa banal na espiritu,
at itong plano ng Diyos na dadaan ang Mesya sa kanila sa Israel ay tinanggap ni Jose at ni Maria. Yung plano ng Diyos. O yan po, linaw po, no? Ano sabi niyan dyan? Ipapangalan sa kanya Jesus. Ano ibig sabihin Jesus? Ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. Jehovah Savior, Diyos na tagapagligtas. Ayan po, malinaw. Kaya maging yung mga Jehovah Witness na naglalakad, minsan tanungin mo, ano intindihin niyo po ba ang ibig sabihin Jehovah? Hindi rin nila alam. Kasi dala-dala na nilang reliyon, hindi katotohanan. Hindi nila kilala si Christ kasi ano sabi ni Christ? I am the way, the truth, truth, katotohanan, and the life. Wala po sa kanila yun. Tayo meron eh. Meron tayong daan papunta sa langit, daan papunta sa Ama, daan sa tamang pagsamba. Katotohanan, truth, no error. No? Kaya dama natin yung salita ng Diyos pag tayo nag-aaral at nagkikinig, nagbubulay-bulay. No, yung life, alam natin meron tayong muling buhay. Buhay na walang hanggan papunta sa kalangitan sa Ama. Dahil kay Kristo Jesus. Hindi dahil sa reliyon, simbahan. Yan po, meron tayong tagapagligtas. Malinaw naman po yan eh. 2 beses binanggit. Luke 2:11, Matthew 1:21. Tagapagligtas. Ang Kristo, Panginoon. Okay, nung ang Panginoon, nagkatawan taon na siya, siyempre, pinangaral siya ng mga apostol. Ito, pansinin natin yung pinangaral ng apostol. Gawa 13, 38 hanggang 39. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga mga Ginoo at mga kapatid, dapat niyong itong alamin. Dapat nila malaman ang katotohanan. Nasa pamagitan niya, pamagitan ni Kristo, binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamagitan niya ni Kristo, pinapawalang sala ang lahat ng sumasampalataya mula sa lahat ng bagay na hindi kayo maaring mapawalang sala ng kautusan ni Moses. Kaya magbabase tayo sa law. Hindi yan. Magbabase tayo sa dumating na anak ng Diyos. Na sa pamagitan niya, may kapatawaran ng kasalanan. Merong kaligtasan sa sumampalataya sa Panginoon Yesus. Gawa 20, versikulo 21. Sabi ni Apostol Pablo muli, na masikap kong pinatutuhanan ang pagsisisi sa Diyos. Kaya ang first part po ng salvation, anong gawin ng tao? Repent. Change of mind, yan, pagbabago. Yan din po ang message ni John the Baptist bago kay Christ. Yung sabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is at hand. Bago niya introduce ang the Lamb of God who will take away the sin of the world. No, kaya una ay pagsisisi, pagtalikod sa mali, maling paniniwala, maling pagsamba, maling pananalangin, maling pamumuhay, maling gawain. Yun po ang ginawa ko noong March 1981. Maski po nakamulatan ko sa tatay ko yung reliyon namin dahil kursilista siya. De colores eh. Pero hindi ko nakita yung katotohanan. No? Iniwan ko. Nagsisi ako at nanampalataya sa Panginoon Kristo. Yung pong sabi ni dito sa ating sa Gawa 20:21. Na masikap kong pinatuhan sa pagsisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo kapwa sa mga Judyo at Grego. No? Testifying both to the Greeks and Jews, repentance toward God and faith to the Lord Jesus Christ. Kung nananalig ka sa Panginoon Jesus, siyempre nanalig ka sa plano na nga, matanggapin mo, isuko mo yung buhay mo, gawin mo, sundin mo yung gusto ng Panginoon. Ganun naman ang po ang tama eh. Hindi yung matagal na akong born again, tapos nandiyan ka pa rin sa Katoliko, nagsisimba ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nagsisi yun. Kasi kung nagsisi yun, iwan niya, nagkaroon siya ng change of mind. Sa mali, papunta sa tama at sundin ang Panginoon Jesus sa paglilingkod. Yan ang sabi ng Philippians 1:20-24. For unto me, to live is in Christ and to die is gain. Yan po ang pangangaral ng mga apostol. Pinangaral siya nila ang good news, ang Panginoon Kristo. No? Letter C po tayo. Noong ang Panginoon po, nandyan na siya, nagkatawan tao, siya rin po, yan ang paanyaya niya eh. Hindi niya sinabi, magbaptis ka muna, magdating daan ka muna, mag-iglesia ni Manalo ka, mag-mormos ka muna, hindi ka dun, wala siyang tinuro na reliyon eh. O sekta o grupo eh, hindi. Ito ang sinabi ng Panginoon, sila'y lumapit sa Kanya kasi siya'y Diyos, nagkatawan at tagapagligtas at magtuturo ng daan ng katunaan buhay na walang hanggan.
Ang kanyang paanyaya na dapat lumapit ang mga tao sa kanya. Mateo 11, versikulo 28 hanggang 29. Ito po sabi ni Jesus, pumarito kayo, lumapit kayo. Sa akin kayong lahat po na napapagal at nabibigat ang lubab. Bakit? Sa kasalanan sa mundo. Ang buhay natin na mali. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. I will give you rest, sabi ng Panginoon. Come to me. Siya kasi ang kailangan natin, hindi grupo o sekta Kaya ako ganun din, lumapit ako, nagpakumbaba sa Panginoon. Kinilala ko siya. Lamang, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay, ano sabi niya sa hamon niya? Na in-offer niya sa versikulo 20, pasanin ninyong aking pamatok at matuto kayo. Dapat tayo matuto sa Panginoon. Kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba sa puso. At ito yung resulta, masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Yan po ang kailangan ng tao. Yan din po ang gusto natin dalhin sa ating pong pagmimisyon na iniwan ng Panginoon. Parang bawat makasumpong sa Panginoon, makasumpong ng kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Mapapayak ka naman talaga pag nakilala mo ang Panginoon. Isipin mo, tagal mong mali ako. Magti-28 years old na ako na makonvert kay Christ. Isipin mo, laming panahon, sinayang ko. Dahil yun ang namulatan ko reliyon. Pero salamat sa Diyos, may ginamit ng Diyos na mag-share ng gospel. Nasa Palawan ako. Quezon, Palawan, March 8, 1981. Purihin po ang Panginoon. Kaya ang kanyang pangakong lugar sa langit, sa mga sumampalataya sa kanya, ito rin natin dapat ihayag, ito rin natin inaangkin. Ito rin ang hawak ng iglesia natin, First Baptist Manila, na may langit, may lugar tayong pupuntahan. Hindi tayo mananatili sa lupang ito. Ang kanyang pangako sa lugar sa langit, sa mga sumampalataya sa kanya. Juan 14, versikulo 2 hanggang 3. Ang pahayag ng Panginoon Kristo, sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. At kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroon upang maganda ng dako para sa inyo, para sa mananampalataya. Kapag ako'y makaparoon at makapaganda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Babalik ang Panginoon. Kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili upang saan ako naroroon ay dumun din kayo. Gusto ng Panginoon tayo ay mapunta sa langit, doon sa lugar na pinaghanda niya sa atin. Yan ang John 14. In my Father's house are many mansions. If not so, I've told you, I go to prepare a place for you. Yan ang pong pangako ng Panginoon. Sarap pong panghawakan. At ang sarap pong ibahagi sa mga tao, walang kaalam-alam at walang kaligtasan pinangawak. Sila po'y kawawa. Pag dumating ang kamatayan, nakala nila kapahingaan, hindi. Kung wala silang Kristo, sa impyerno po sila. Katulad ng mayaman na nagdudusa. Pero kailangan po natin magkaroon ng ganitong layunin, Sa ating pagtatabos, conclusion at aplikasyon. Mga tanong dapat natin sagutin. Gaano mo ba kayang maunawaan ang misyon ng Diyos sa ating pag-aaral ngayon? Gaano ba talaga natin naunawaan? Kasi maraming Kristiyano na churchgoer sila, masipag sila mag-attend Sunday school. Pero yung kaluluwa at mission sa labas, hindi nila natatanaw. Gaano po natin naintindihan? Tayo po mga kapatid doon sa First Baptist Manila. Gaano po natin maintindihan yan? Kasi po naintindihan natin, we are enjoying giving to God's mission work and being a part of this church kung saan tayo dinala ng Panginoon. Dapat nag-enjoy tayo, masaya tayo. Hindi tayo nagdadamot para suportan ang mission ng Panginoon. At mas masarap, ito po yung pangalawa. Gusto mo maging kabahagi ng mission ng Diyos at makita ang mga kaluwang naliligtas. Gusto mo makita? Masarap po makita Naalala ko po nung bago pa ako dito, nag-aaral. Tsaka si Pastor Romeo nandito pa. Nagpupunta siya, tapos makita mo yung mga nasib doon sa Pampanga, Tapos nagtuturo siya pag Saturday. Mga naliligtas, talaga naiyak sila. Matuwa ka, yung dibdib mo. Tapos makita mo sila how God changed their life to be a part of God's mission and churches. Number 3 po, nakabahagi ka na ba sa misyon ng Diyos sa iyong iglesia at anong karanasan meron ka ba? Alam mo, mas masarap po, hindi lang nagbibigay tayo sa misyon
Nagbibigay tayong tithes and offering at Feed Prime. Sumama po tayo. Lalo na kung magmamahal na araw. Sa mga 8 sayings. Kami po, naka-schedule po ang church natin sa Thursday. Gusto niyo sumama. Ay morning po sa San Mateo kami. Sa mission outreach po ng First Baptist Manila sa San Mateo. Meron pong 8 sayings doon. Morning po. May sasakyan naman. Tapos po, yung hapon, sa alas 2 po ng hapon, dito tayo sa UP Bliss. Yan po yung Thursday. Tapos sa Friday, doon po kami sa Tarlac. 2 lugar po sa Tarlac ang binuksan ng Panginoon. Sa Panigi, sa umaga, 9 po yun, hanggang 11. Tapos sa hapon po ay 2 to 4 ng hapon ng Friday. Doon po sa Mungkada Mission Outreach po. Partner po tayo ng First Baptist Manila at saka yung FBC Panigi. Nakakatuwa nga po doon Dumadami po yung mga nag-a-attend, Dati yung pamilyang Domingo lang ang inopen ng Panginoon, 5 family. Dahil si Sister Raquel, yung asawa ni Brother Bartagaroon. Sabi niya, Pastor, wala kayong Bible study pala tayo. Punta tayo doon sa mga mahal ko sa buhay para share ng gospel. Yung nag-share kami. Kaya lang po nangyari nung makarinig silang gospel, gusto nila tuwing Sunday. Hindi namin po magawa, kaya ginawa namin once a month. Ngayon pong simulan January to 24, every first Sunday tsaka third Sunday na po. Ngayon po, meron ng kapatiran, nakakapunta sila doon sina Sister Justin at tsaka si Jen. Anak po yan ng Pastor Kali tsaka Apo. Nakita nila yung mga bata. Nagsimula na rin po sila magturo. Simulan January. Naku, dami na pong bata ngayon. Kaya humingi ako ng visual aids dito kay LB nadadalhin po doon gamitin sa mga bata. Kasi nag-enjoy din po yung mga kapatid humayo, sumama at magturo. Makita yung mga bata na naliligtas. Alam mo, nakakatuwa po yung makita mo yung mga kapatid at saka yung bata. Pag hapon na, ng alas 2:20, alas 2:30, sumasalubong na sila sa sakyan teacher, diyan na sila. Sumasalubong na. Gusto nila po sila maturuan ng salita po ng Diyos. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa mission. It is an extraordinary experience na pumunta ka, humayo ka, at makita mo yung ginagawa at gawain ng Panginoon. Napakasaya po. Okay, lastly po, number 4, kailan kakaya magdesisyon upang ma-enjoy mo ang mission ng Diyos sa iyong iglesia? Hindi ko po sinasabi hindi tayo nagsusupport. We are supporting God's mission. Pero iba po yung sumama ka. Try to be with God's people sa kanilang mission. Yan. Sa Sunday po ay speaker po namin, anniversary po ng church sa Paniki, 30 years. Speaker namin po, missionary po ng First Baptist sa Apari, Cagayan, si Pastor Mario Ramos. Siya po yung speaker namin sa church po natin. Ang partner natin po kasi ay ang Paniki. Actually, ang Paniki galing din po rito Daughter church po ng First Baptist yan, simulang 1990. Yan, simula kay Pastor Nasita na sinuportan niya ako na mag-start ako ng mission po doon. Hanggang mag-independent siya. Kay Pastor Kali na po yung tagas Paniki. Kaya po rin po ang Panginoon sa kanyang gawain at sana magpatuloy po tayo maging kabahagi ng mission. Because God is a missionary-minded God. Tayo po dadako na sa prayer time. Salamat, Ama, sa iyong salita. We praise you, we thank you for thy holy word. Totoo, Panginoon, na kayo po ay Diyos na mission. Naway kami rin po, Panginoon, pagkaroon ng pasanin, puso, at pag-ibig sa mga kaluluwa. Help us to be involved in thy ministry of mission, especially reaching people, those who are lost in the darkness. Salamat po sa iglesyang ito, sa pangunan ni Pastor Miss Nasita, sa administrative board na patuloy yung kinakalinga, inalagaan, at binibigyan patuloy ng puso na maraming sinusuport ang iglesia at pinapadala missionary sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din po sa abroad. Ngayon pong binuksan mga open door at being a part of ang church nito mag-involve po sa foreign mission. Dinadakila ka namin pinupuri. Pinapananayin ko po ang kalusugan din ni Pastor lalo sa nangyari sa kanyang pagkabagsak. Tulungan niyo pong gumaling siya. Salamat sa kapatid na Bendong na dinala niya ito ang kanyang ama para maipatingin sa hospital, Panginoon. Tulungan niyo po si Pastor sa mga gamot niya at pagkalinga, pag-iingat niya rin po, Panginoon, dahil nagkakaedad na siya. Nagpipray ko rin patuloy ang administrative board sa kanilang function at support
at leadership sa iglesyang ito. Palain niyo po ang kanilang health, ang kanilang wisdom, at direction din po ng church. Praying also, Lord, sa aming early morning worship sa Sunday activities. Pagpalain niyo po ang iyong speaker, ang MC, ang choir, at bawat kapatid na darating maaga para magsamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at Katuruan. Ganoon din po ang Sunday School. Bless niyo din po bawat teacher, bawat assistant teacher, at ang mga bata, kabataan, magulang, mga adult, ganoon din po sa bawat department ng Sunday School. Naway lalo pong tumatag, matuto, lumago, tumibay, at maging kaya ang buhay namin sa transformation through the working of the Holy Spirit sa lesson niyo po sa Sunday School. Bless niyo rin po ang mid-morning worship service, maging tagapagsalita, ang MC, ganoon din po ang choir. Bless niyo po ang buong simbahan sa pagsamba sa mid-morning worship service. Ganoon din po, Panginoon, sa gabi, sa vesper hour, sa pagtuturo, pangunan ni Pastor Nasita, sa pagtuturo po ng mga doctrines. Kaya rin po mag-bless, magpala, maging sa patuloy na pakikinig ng mga kapatiran dito at ganda sa kanilang gadgets para masubaybayan mga doctrines na napakalaga sa kakatatag ng bawat isang nakikinig at natututo. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga missionary nyo sa local mission na sinusupo ng First Baptist sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Tuloy silang tulungan, ingatan, kalingain sa kanilang paghayo, sa paggamit nyo sa kanila, sa kanilang pag-asik na yung banal na salita at sa pagtayo ng mga local churches sa kanilang mission, Panginoon. Bless nyo sila. Maging po ang mga foreign missionaries namin na sinusuport ng church na ginagamit yung Panginoon sa iba-ibang field sa Southeast Asia, lalo na po sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia, sa Sri Lanka, ganoon din po sa lugar po ng Israel, sa Tel Aviv, lalo na kay Pastor Morales na medyo magulo ang lugar ngayon. Ingatan nyo rin po. Pag-pray namin, mga missionaries din ng church, nasa Pacific Ocean, Panginoon, nasa Haiti, at mga iba pang lugar na sinusupport po ng iglesia sa mga Pacific ocean na places. Pinagpipray din namin, Panginoon Diyos, sa mga Bible School sa Mindanao, Bisaya, at dito sa Luzon. Ang Bible School niya rin pong inopen dyan po sa dako po ng Lubao, sa panguna ni Pastor Willie De Leon, na kanya may bahay. Ganon din po ang Bible School po sa Quezon, Nueva Ecija, kina Pastor Lucio Bagan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa at kapatid na gusto matuto. Pangunaan nyo, tulungan po mga tagapagturo nyo na ma-enhance po ang wisdom, knowledge at training progressively sa bawat nagkukuin. Maging po ang Thursday class na meron kami bukas na nagpapatuloy. Salamat sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang oras, panahon at buhay para gamitin po sa iyo pong ubasan. Mangaral, magturo. Sa kabila hindi pa sila pastor, sila po yung nagiging preacher nyo. Salamat sa kanilang buhay. Help them, Lord, to be worthy to transform and maggamit po sa kanilang area ng responsibility, kung saan man sila nakatira, mga outreach, saan namin pinupunta na binubuksan nyo, mga open doors. Ilapat nyo sila, Panginoon, na magamit ang kanilang buhay. Salamat sa bawat isa na nakasama namin sa Thursday class at sa bukas muli. Magpapatuloy kami sa tulong, gabay at kapangyarihan, Panginoon, ng Banal na Espiritu. Nagpipig din namin, Panginoon, ang aming kapartner mga Bible School sa Amerika na nagtuturo ng fundamentalism, Trinitarianism at naninindigan sa dispensationalism, Panginoon. Tulungan niyo po manatili silang matatag at magpatuloy sila sa gawain binigay niyo ayon po sa banal na kasulatan. Pinagpipig din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin naka-fellowship po ng mga churches na may magpatuloy din sila. Mga pastor na nandyan, nanindigan, tulungan niyo po. Nasa kabila, hindi namin sila madalas makasama, naway pagpalain niyo rin po ang kanilang pagtayo sa banal na salita at katotohanan. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga organisasyon ng church na nagpapatuloy, maging ang Dorcas at ang Gayos, maging po ang young people, sa pag-handle po ni Brother Jeff Taban, at ganun din po sa senior citizen
fellowship na inandel po ni Brother Andre. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang nag-iipon, kayo naglalagay sa bawat isa na magkaroon po ng katatagan at pagpalakasan sa bawat isa na magpatuloy maglingkod sa iyong iglesia at sa iba-ibang lugar. Sa aming personal life at testimony, sa aming kanya-kanyang tahanan at area o lugar na kung saan kami nakatira. Pinapanalangin din namin, Panginoon Diyos Ama, mga senior citizen na may karamdaman, may sakit, abutin niyo sila na yung makapangyayang kamay, comfort niyo sila, pagalingin niyo sila, bigyan niyo sila ng sapat na tatag at pinansyal na pangailangan. Kayo po magtulong, lalo na po sa mga karamdaman sa bawat pamilya na meron kami pong lingering diseases sa family. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, ang bawat membro, kapatid sa First Baptist of Manila sa kanilang hanap buhay, trabaho, negosyo, sa kanilang mga anak na nag-aaral at naghahanap buhay, pangunaan niyo sila, subaybayan sila, tulungan niyo sila sa bawat hakbang, panahon na kanilang ginugugol. Tunay sa iyong kamay namin sila pinagkakatiwala. Salamat sa pag-support nila financially sa church at pag-involve nila sa loob ng church. Naway magpatuloy silang nakatanaw sa iyong pagbabalik at sa iyong pagdating para dalhin kami po sa kalangitan na tinatawag namin pong rapture of the church. Praying also, Father God, sa aming pong bansa, ang aming pong presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pangunahin yung kanyang health, ang kanyang leadership, and wisdom, knowledge na kailangan niya. Sustain niyo po ang strength at good health sa po ng kanyang family. Pinagpe-pray din namin ang bawat kabinete niya, mga secretaries na kailangan niya po. Makasama, makasuporta, kayo pong bigay din ng wisdom, strength, knowledge, para sila maging epektibo sa kanila pong bahagi kung saan po sila nagagamit. Maging ang mga secretaries sa Department of Health, Department of Agriculture, Department of National Defense, Department of Labor, Department of Immigrants, lalo na po mga OFW namin na matulungan. Ganun din po, Panginoon, ang aming pong mga kapulisan sa DILG na mabigyan sila ng support at disiplina at mas mataas na moral. Maging po ang National Defense sa mga sundalo namin na nagpo-protect po sa buong bansa namin sa Visayas at Mindanao. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang ekonomiya namin na talagang apektado kami sa tutulang sa inflation, lalo sa pagtaas po ng langis na siya pong nagdadala ng malaking setback sa inflation ng aming pong food production at mga bilihin. Tulungan niyo po, Ama, kami nagmamakawa, makatuklas ng sapat na langis sa aming kapaligiran sa buong bansa po ng Pilipinas, kundi man sa West Philippine Sea, sa Bisaya, at ganoon din sa Mindanao. Alam namin mayaman sa langis po ang aming bansa dahil kayo nagpapala. Kaya magbigay kayo po ng mga sapat na katalinuhan sa Department of Energy namin at mga taong magagamit yun, makatuklas ng oil dito po sa aming bansa na magamit namin sa enerhiya. Pinanalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga programa at pinupuntang bansa ng aming Pangulo na nagpaplano mag-invest dito, naway matuloy po yan. Maging mga project po ng mga railways at saka yung mga ginagawang mga daan para po ma-lesser po ang traffic na siyang problem din po sa amin dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Salamat, Panginoon, sa iyo pong gabay, patnubay, kapangyarihan at biyaya. Tunay tumatanong kami, nananalig. Sa iyong kamay, walang imposible. Sa iyong kalooban, walang imposible. Sa iyong panahon at kalooban, magaganap po ito. Kaya yung kabagan at biyaya pagmamahal mo sa patuloy namin tinatanong sa araw-araw na kami po'y umaasa na nanalig sa lahat ng iyo pong iniwan sa iyong banal na salita. Dalangin namin lahat ito, Ama, na may pasalamat, pagpupuri at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos, Panginoon Jesucristo, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu, to amin dalangin. Amen.